Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga liyaw? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kung energy. Walang masama. Yung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So anong meron dito? Pero maganda naman yung dulo. Strength. Saka to, 3 of Cups. Ay, ano to? May 5 of Cups dito. I-clarify natin to. Bago tayo magtuloy dito para may lead ako. Okay? Kung ano ba to? Relasyon ba to? Career? Friendship? Ay, baligtad. Wala. Ay, baliktad pala. Kaya pala, ganito pala dapat. Ano ba eh? 3 of Pentacles. 8 of Pentacles. Hindi pala kita. Ayan. So, yung 5 of Cups natin, kinlarify nitong Knight of Cups, 3 of Pentacles, 3 ulit. 8 of Pentacles. May Knight tayo, di probably romance to. Parang yung Knight, yung, ano nga ba yun? 5 of Cups natin, may naging sad. Bakit? Ito tungkol sa romance niya. Long distance siguro sila at nanditong 8 of, kala ko 8 of Wands. 8 of Pentacles pala to. Hindi pala long distance, sorry. Kala ko nga 8 of Wands. Kasi nakita ko to airplane. Kasi 8 of Wands, pwedeng airplane. Traveling, migration, 8 of Pentacles pala to. Kakaiba kasi yung drawing dito. Parang walang connection dun sa sa mismong meaning ng tarot. Wala lang. Parang ano lang siya. Design lang. So, game. Romance, no? 3 of Pentacles. 8 of Pentacles. So, war. Ganito. Ang dating, bakit sad? Ay dahil walang time sa kanya. Medyo may pagka-workaholic yung partner dito. Whether kayo mismo tong workaholic at yung partner nyo, yung sad sa inyo. O kayo yung sad sa partner nyo dahil feeling nyo walang time sa inyo. O sa iba sa inyo. Parang walang romance puro work kasi to work cards. Lahat ng attention nandito sa pag-earn ng money o career. Parang mas marami pa yung time sa career o ka-workmate kaysa sa romance o quality time sa partnership sa romance na. So, yun yung pinagmulan ng sadness. Pero maganda tong tatlo. Hindi naman daw ibig sabihin na porque walang time. Wala nang time sa romance dahil nga busy sa career.
Eh, hindi na mahal. Hindi ibig sabihin, walang time. Wala nang quality time. Dahil busy nga. Hindi ibig sabihin, hindi na mahal. Dahil committed pa rin naman dito, oh. Yung workaholic, committed pa rin dun sa iba sa inyo. O baka kayo to na workaholic, wala nang time sa partner. Na parang gusto nyo sabihin sa partner nyo na hindi dahil busy kayo, wala nang pagmamahal. Hindi, dahil committed nga. Ito ay card ng commitment, Hierophant, Three of Cups. So, since dadrama yung tao dito, na sad, at gusto niya nga ng excitement, bored siya siguro, o feeling niya nanlalamig yung workaholic. Ngayon, ang gagawin ng workaholic, o yung someone na walang time dahil nga ang main focus niya ay mag-earn ng money. Eto, magkakaroon ng bonding dito sa Three of Cups. At mabubuo ulit ang intimacy. Nandito ang strength. Okay? So, ganun ang dating. Di maganda, di ba? Kasi, gagawa ng paraan yung workaholic para mag-ignite ulit yung intimacy. Kaya ito, sila pa rin. Anyways, ito yung possible partner ng Leo sa kwento na to. Whether tumama to sa inyo, o kung hindi man, di doon, tatama sa kakilala nyo. So, doon muna tayo sa partner. Partner, Taurus, Leo, Leo pala to. Yung reading natin, Leo, no? Taurus, Libra, o kapwa Leo, kasi nasabi ko yan. Pisces. Ngayon, kung sabihin natin di tumama sa inyo, di baka tumama doon sa kakilala nyo. So, Libra ulit. Yung kakilala, Libra, Pisces ulit. Pisces na naman. So, kakilala, Libra, Pisces. Itsura. So, same instruction. Kung dito tumama sa inyo, di baka dun sa person nyo, o kakilala, o idol. Kasi pwede rin itong tumama sa idol nyo. Mababalitaan nyo na lang sa TV na ganito yung nangyayari sa buhay niya. Average build. So, hindi payat. Hindi rin mataba. So, may someone na mahaba ang buhok. Tribal. So, may tribo. Di ba may mga tribo? Tulad ng, ano ba yun sa Baguio? Yung Ita ba yun? Ita? So, may mga tribo. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, kung dito, average build ay mataba. O isa sa kanila ay ganyan. Average build. Yung isa naman mataba. O pares silang mataba. O pares average build. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, dito naman tayo sa susunod. Etong deck na to. Ibang senaryo na dito, ha? Pero minsan nagdidikit. Pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung magdidikit sila. Nangyari dito. Pero clarify natin yung Five of Swords, ha? Oh, the Fool. Kasi pangit naman kung laging deception yung meaning. Pwede rin namang, bullying, intimidation, lack of, ano ba yun? Commitment, lack of communication. Ito naman sabi dito, selfishness, conflict, aggression, argument, fear of failure, self-sabotage, anxiety. So, maganda nga kung i-clarify natin yan. Pero sa ibang deck tulad nito, deception din siya. Ito kasi may kodigo. So again, tingnan natin. Clarify natin yung
Five of Swords. Gawin natin 3 para mas detalyado. Ay, anyari. Meron tayong Empress, oh. Ay, naging 4 na, oh. Naku, di kasya. Natabunan na yung baliktad na death card to, ah. Wala eh, hindi kasya. Naging 4 eh. So, baliktad na death cards. Ano rin maalala ko? Gusto po. Ay, ano ba to? Upright? O ganun? Kalimutan ko na. Pero ganyan na lang. Ano ba to? Clarify natin yung 5 of Swords na. Ito 4 of Swords to, hindi nakita eh. Baliktad na 4 of Swords to, ah. May setback. Ano pa? Eh, di intuition na to. Restless daw dito. Yan ito, ano, 5 of Swords. Kasi iniisip niya kung romance ba to, career. Yun lang, dalawang yun. Walang friendship dito. Kasi love and abundance to. So, pwedeng love o career. Ito pa, career. So, bagay, dalawa yung career. Di career na lang. Boss siguro tong babae. So, again, ano yung 5 of Swords natin? Na-intimidate yung iba sa inyo dun sa boss. Boss nilang babae. Kaya dito, ano eh, restless yung utak nila. Na-i-stress sila dito. O nababurnout sila dito sa babaeng to. Na boss nilang babae. So, kung dito tumama sa inyo, di sa anak nyo, kaibigan, asawa, o anyone na malapit sa inyo, baka sa kanila tumama to. Na na-stress sila sa boss nilang babae. Na para bang pinapagod sila nito eh. Pinapagod sila ng pinapagod. Yun yung parang punishment niya sa iba sa inyo o kakilala. Tapos, yung pagod niya, hindi bumabalik. Na parang nagpapagod siya sa wala. Ang dami kasing utos nito. So, ang dami niyang utos. Pagod na pagod yung tao. Na parang kino-question niya na yung sarili niya kung mag-stay pa ba siya sa work. Kasi, hindi balance eh. Effort siya ng effort. Tapos, hindi niya nakukuha yung benefit o reward ba? Reward na lang. Hindi niya nakukuha yung reward sa binigay niyang effort. So, lugi siya, di ba? Yun yung intuition niya dito. Na parang sumagi sa isip niya na mag-stay pa ba ako sa work na ganito? Na masyadong toxic. O baka buntis tong ano. Yung boss niya buntis, kaya ganun.
Pinaglilian yun. Yung iba sa inyo, baka ganun. Kundi buntis ay baka boss na to. Someone na matanda kaysa sa kanila. Sa bida. May anak yung boss. Pwedeng ganun. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo, pizza nyo, o senior. Ngayon, paano papasok yung discard natin, no? Bumaliktad yung death card. Kasi card yun ng transformation, di ba? O ending, literal na ending, baliktad, di. Hindi niya makuha yung transformation for some reason. Siguro dahil nga, di kontrata Na parang na-stuck siya sa sitwasyon. Hindi siya makaalis. Na-stress siya dito, Yung contract, nagwo-worry siya sa contract. So, ibig sabihin, mahirap siguro umalis dahil sa contract. O siya mismo yung ayaw umalis. Although, na-stress siya, natutoxic na sa boss, hindi siya makalis. Kasi syempre, mahirap umalis sa work kung wala ka pang kapalit. Alam mo yun? Wala pang ipapalit sa'yo o wala ka pang maipapalit sa work mo. Diba? Yun lang yun Ngayon, sa paano papasok yung 9 of Swords, na-stress na nga, di na makatulog. Kakaisip, nag-worry. Feeling hopeless. Depressed. Ito ay card din ng anxiety. Victimization. Kasi nga, abusive to yung boss ng babae. Pwede rin lalaki. Pero kung lalaki man yung boss, same explanation. Pero ang naiba lang ay ugali. So, yung ugali ay feminine. Okay, lalaki siya pero feminine. So, paano yan? Hindi halatang masama ugali. Ganun dating. Kasi may pagka-hidden. Introvert na masama ugali. May ganun naman, di ba? So, parang siyang covert narcissist. Pwede rin. Hindi halata, di ba? Narcissist pala yun. But anyways, example lang yun. Ngayon, paano papasok tong the Fool natin? Siya ay card din ng freedom, di ba? Maganda, no? Kasi akala niya wala na pag-asa, may pag-asa pa pala. So, paano yan? Tingnan natin. Yung journey. Taking risk. Kasi leap of faith to Ano tong the Fool? Well, case-to-case basis actually. Kung irereklamo niya to sa HR, baka masibak sa trabaho yung boss. O baka wala na siyang ibang choice kundi bumait sa iba sa inyo o dun sa bida. Kasi, nireklamo niya sa HR. Wala siyang ibang choice kundi sumunod sa rules. Diba? Kasi, papasok siya sa bullying. Lalo kung mapatunayan, may CCTV naman diba? Kung mapatunayan na, yun nga, may bullying na nangyayari, di, syempre may violation niya.
So, yun yung naisip ko, paano makukuha yung justice? Sabi natin freedom in a way na baka ma-terminate ng boss. O babait siya. Wala siya ibang choice kung di bumait kasi nga may violation siya. Kasi ang violation, may specific number lang. Alam ko nga hanggang 3 lang eh. Pag nagtatlo ka na, ano na eh. Kundi suspension ay termination. So, babait siya sa iba sa inyo. Doon makukuha ng iba sa inyo yung justice. Kasi alam ko fairness din. Ay, pala nakalagay. Justice, fairness. Kaya siya justice kasi may scale doon, no? So, na-embody niya rin yung parang libra. Although, ano ba to? Baliktad na ganun, tapos Taurus. Earth Taurus daw. Earth pala to. Earth Taurus. So, babalik yung harmony dahil nga makukuha ng iba sa inyo yung justice niyo. Ano ba ba? O pwede rin namang blessing kasi to eh. May matatanggap na blessing. Small blessing, pero blessing pa rin. Tungkol dun sa nangyari, sasabihin natin, who knows, bilang reward sa nangyari, na kung ano man ang gagawin nito, ipopromote yung iba sa inyo. So, pwedeng ganun, sa iba sa inyo. Ipopromote. Bilang, may tawag dun eh. Ano ba yun? Gantimpala, may iba pa eh. Kalimutan ko ba yun? Bilang kabayaran na lang. May English din, nakalimutan ko na ba yun? Bilang kabayaran sa sakit na dinanas dito sa taong to. So, may gantimpalang pera o promotion. O magkakabati na sila kasi pagbabatiin sila ng boss. Pwede rin ganun. Kaya pagbabati ng boss. Pagbabatiin yung boss at yung empleyado. Empleyado rin pala yun. Yung subordinate niya. Pagbabatiin yung boss at subordinate nung HR o mismo may-ari ng company o ng business. Pwede rin ganun. Pero again, papabor sa inyo. Depende nga. So, kung anong pwedeng mangyari, pero papabor sa inyo. Itong pangyayari dito. Yung possible outcome dahil freedom na nga. Freedom, potential sa justice. New beginning. In a way na hindi na magiging toxic yung bida dito. Sa boss niya, kung mapopromote, di ba? Mas maganda. O magkapera siya. Parang bayad danyos. Anyways, ang haba na pala ng oras. 24 na to. Hindi ko na mailalagay ito. Kulang na ako sa oras. Sige. Isang spread lang. Bago ako magtuloy dun sa last deck. May Gemini tayo.
Misfortune. Ano to? Oh, well, case to case basis. Depende. So, sabihin natin, doon muna tayo sa negative. Okay? Dalawang senaryo. Negative, positive. So, doon muna tayo sa negative. May magkukos ng misfortune at ito ay Gemini na tao. Sa iba sa inyo. Ngayon, sa positive, halimbawa may kaaway kayo at ang kaaway nyo ay Gemini, ayun, baka sa kanila dumating tong misfortune. Okay? Case to case basis. Dito na tayo sa last deck. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, sa case na to, babasahin ko na lang para mabilis. Okay? Kukuha lang ako ng 3. Oh, ito maganda. Happy surprise. Something very good is about to happen. Kasi natin to. Ano to? Healer. You have the power to help and heal others. Uy, naging ano pa siya, 4. Yeah. So, ano to? Practice. The best way to be good at a skill is to practice until you get it right. At ang huli, relax. Wow, ito maganda. Maganda rin to. Maganda naman silang lahat, pero mas maganda to. Relax. Everything is okay. Don't worry. It's all going to be fine. So, lalo na dun sa mga part na problematic, di ba? Yun, magiging okay din ang lahat, sabi dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.